So ngayon po ay ang ating pong topic is hydrotherapy part 2. So nung nakaraan pong mga linggo, diniscuss po namin ang kahalagahan po ng tubig para po tayo ay mapagaling nito at kung ano mga benefits na may bibigay nito sa ating katawan. So ngayong hapon, before po tayo magpunta sa ating part 2, ay magbibigay po muna ng konting review sa atin si Ate Bot para naman medyo ma-refresh kayo kung ano ba yung mga napag-usapan natin ng mga nakaraang linggo. So ito po si Ate Bot ay magbibigay po sa atin ng recap about po sa ating topic last time. Oo, bali na pag-usapan natin yung tungkol sa red blood corpuscles at saka sa white blood corpuscles. Kung paano sila ay essential, no, na mapaikot sa ating katawan sa pamamagitan ng hydrotherapy. At may kanya-kanya din silang gawain, di ba? So, ang anong gawain ng red blood corpuscles? Magdala ng oxygen na sa lahat ng parte ng ating katawan, magdala ng nutrients upang ang mga cells natin madiligan, mabigyan ng pagkain, at ganoon din, siya rin ang nagtatanggal ng mga basura naman, no? Dahil nga, every time ay may battle na nangyayari sa loob ng katawan natin, no? Siyempre, may mga tinatawag na mga namatay, bacteria man yan, viruses man yan, or mga cells natin. So, kailangan silang tanggalin sa loob ng katawan natin. At ilalabas yon, no? Makakatulong ang hydrotherapy sa paglilinis ng ating katawan inside and out, no? At ganoon din yung white blood naman, siya naman yung mga sundalo ng ating katawan. Sila yung nakikipaglaban, sila yung nag-check, sila din yung parang nagre-record, no? May memory yan sila kung saan malalaman nila, halimbawa may pumasok na bagong bakterya, pipicturean nila yan at ilalagay sa parang archive, no? Tapos pag may dumating na naman panibago, i-check nila kung makapareho lang nung dati. Kaya at least alam na nila kung paano nila i-combat yun o labanan. So, napakalaki ng kakayanan ng hydrotherapy para magkaroon tayo ng magandang immune system at pagdaloy ng dugo at ganoon din nakakapagbigay ng ginhawa at pagkalma ng ating katawan. Hindi lang ng ating physical na katawan, pati yung mental health natin. Nakakatulong ang hydrotherapy. Okay, so thank you Ate Bot. So nalaman natin ang kahalagahan ng tubig. So actually ngayon sobrang init na ng panahon kaya dapat marami tayong tama na huwag naman sobra uminom tayo ng sapat na tubig kasi ito ay ine-excrete o inilalabas ng ating katawan so kailangan nating palitan. So wag nating kalimutan na ngayon uso na naman yung heat stroke. If I'm not mistaken, parang last year umabot ata ng 52 degrees Celsius yung init sa Pilipinas, pinakamataas na heat index. So I don't know exactly kung ngayong taon ay tataas na naman siya ng 1 degree kasi according po sa pag-aaral, ang ating sanlibutan ay nag-i-increase ng almost 1 point or 1. Okay, pataas na increase ng init. Kaya dapat alam din natin kung paano ito harapin. So napakaganda dahil nagkakaroon tayo ng ganitong uri ng programa para alam natin na kung saan ay mahalaga pala ang tubig. Actually, ang ating katawan may mga signal yan eh. Nagsasabi kung kailangan mo na uminom, kailangan mo na maligo, o kailangan mong maghilamos para ma-refresh ka. So wag natin itong pabayaan. Ang nagiging problema kasi Ate Bot ngayong panahon sa sobrang kabisihan natin, hindi na natin pinapansin yung mga signals na nagsasabi sa atin na kailangan na pala nating umihi o uminom. Pero alam niyo po mga kapatid o mga taga-subaybay, ito po makakasira sa ating sistema. Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng ganitong mga uri ng organs para natin ay maging malusog tayo kasi ayaw ng Panginoon na tayo ay magkakasakit. Okay, so punta na po tayo sa ating topic for today. So ipagpapatuloy po natin ang ating pong sinimulan na hydrotherapy pero ito po ay part 2. So ngayong hapon, ang aming pong topic is ano po ba yung mga iba't ibang uri ng lunas na bigay ng tubig sa ating kalusugan tulad ng lunas sa sipon. So may tatlo po tayong bahagi na kung saan ang tubig ay nakakagamot po ng mga iba't ibang uri ng sipon sa ating katawan kasi may stages of development din yan eh. It means
Tapos Oo. merong basic, medyo moderate lang, at meron namang medyo malala na. Pero dapat bilang mga nakikinig at nagpapahalaga sa katiwala ng ating katawan bilang templo ng Diyos, kailangan wag na natin palalain. Kailangan dun pa lang sa basic ay dapat nagagamot na natin. Pero syempre, kung nandun tayo sa malalang kalagayan, so i-discuss po ni Ate Bot ang iba't ibang uri po ng mga lunas sa sipon na kung saan matatagpuan sa ating katawan. Okay, Ate Bot? Yes, oo. Alalahanin natin na ang kagalingan ay galing yan sa Panginoon, no? Itong mga modalities na to na tinatawag o mga pamamaraan ay isa lang na instrumento, no? Pero ang talagang kagalingan ay sa Panginoon. Kasi minsan, Sister Ye, ang ginagawa ng mga tao, uy, magaling to, itong gamot na to, inumin mo to, makakagaling yan sa'yo. Eh, may iba-iba kasi tayong personality. At pati din yung ating immune system, meron ding personality yan. So, hindi porket nakagaling sa'yo, ay makakagaling sa kanya, no? Ang maganda dito sa hydrotherapy, lahat fits all. O, di ba? Kahit sino ka pa, matanda, bata, o babae, lalaki, kaya yan, no? At saka, ang isang pinaka-importante, pag magkasakit ang isang tao, kasi may nabasa nga ako, si White, nagsabi siya na ang karamdaman daw ay pinagmumulan niya ng kasalanan, no? Violation of health laws is the violation of moral law. So, katulad niyan, minsan na natin, yung halimbawa, nagustuhan natin yung chocolates or cakes, napadami ang kain natin, hindi natin alam na detrimental yan sa ating immune system. So, talagang madadali tayong sipunin, no? So, pagka nangyari yung ganun, kasi minsan, hindi mo rin matanggihan yung kaibigan mo, uy, kain tayo, o ganyan. Siyempre, importante din yung relationship. So, pag dumating tayo sa point na ganon, may mga paraan tayo para mapunan ang ating pangangailangan. Katulad niyan, halimbawa, sinipon ka. Ang pinakamaganda kasi is, prevention is better than cure. Ngayon, kung hindi mo magawa yung prevention, Cure na. na umiwas sa mga bagay na makakapagpasipon sa'yo, at nandoon ka na sa stage na nagkasipon ka na, ang pinakaunang-unang dapat mong gawin ay magpahinga. Yes. Iyan ang problema sa atin dahil workaholic halos lahat ng tao. Di ba? Ayaw magpahinga. Iinom na lang ng gamot para makapagtrabaho pa rin. Hindi nila alam yung gamot wala yung magagawa. No? Na kung hindi tayo susunod, no? Sa ng katawan natin, flow ng katawan natin. Ngayon, ang halos lahat ng mga gamot na yan, kahit even the antibiotics, ay mga pain reliever lang yan. Or panandali ang lunas. Pero hindi niya nilulunasan yung pinaka-root ng karamdaman natin. So, yan po, no? Unang-una, magpahinga. Pangalawa, ay anong gagawin natin? Meron tayo kasi ditong libro. Yan, maganda tong libro na to. Kung wala kayo nito sa bahay, kailangan magkaroon kayo nito dahil ito'y first aid ninyo, no? At napakaganda dahil tubig lang magagamit nyo ng gamot, no? Sa ating karamdaman. With, syempre, sa help ng Panginoon, mananalangin tayo, hihingi tayong tawad, and then yun, gawin natin ito. Ang pangalawa ay yung matulog talaga ng mabuti. Yung, alam mo ba yung 8 hours na requirement ng katawan natin sa gabi, kailangan gawin natin yon. Kasi, alam nyo ba, pag every time natulog tayo, doon naman gumagawa yung mga white blood corpuscles natin. Sila yung gising. Sila yung naghahanda sa katawan natin para sa kinabukasan ay kaya nating magtrabaho. Di ba na-discuss na natin yun kasama si Sister Lisa tungkol sa circadian rhythm ng ating katawan. So, ang pagtulog ay essential yan para makatulong na ilabanan ang ating mga karamdaman. Pangatlo, ay huwag kakain tayo ng sobra. Alam mo, Sister Ye, nagawa ko to. 2 times nangyari sa akin noong kasagsagan ng COVID.
24 hours lang. Alam mo, lahat ng tawag dito, symptoms ng COVID nasa akin, present sa akin. May dinagdag pa ako yung sibuyas, siniwa ko at ikinalat ko sa room at saka dun sa buong bahay. Nilagyan ko kasi may kakayanan kasi ang sibuyas na magnet, no? Ng mga viruses and bacteria at ano pang mga pathogens dyan. So yun, and then nagpahinga ako. Tapos yung pagkain ko, hindi ako kumain ng luto. Ang kinain ko, fruits, no? Ayan, yun lang ang pagkain ko. Hindi ka naman kasi mapapagod at magugutom. Kasi nakahiga ka lang. Hindi talaga pwedeng aalis ka para mag-work. No, magpahinga ka talaga. So yun, kakain ka, fruits. At ang maganda sa fruits, raw siya. So, andun ang enzyme, lahat ng kailangan ng katawan mo para lumakas siya. Madidiligan yung cells mo para gumawa siya ng maayos, di ba? So yun. At pang-apat, ang dapat nating gawin ay uminom ng saganang tubig. Yun din ang ginawa ko, Sister Ye. Inom ako madalas ng tubig. At yung pamamaraan ng pag-inom, meron din tayo, i-review nyo lang kung paano uminom ng tubig. Ganun ang gagawin natin. At talagang kasi yung tubig, siya yung pang-wash out no? Pangwalis doon sa mga dumi na kailangan mailabas sa ating katawan. So, kailangan talaga ng masaganang tubig. At ilan na tayo? Pang-5, kapag ka nangangati yung lalamunan natin, tsaka medyo masakit na, yun yung tinatawag na, onset, no? Kasi yung una, hindi ko pala nasabi, no? Yung unang sipon ay yung nasa lalamunan natin, no? Yun yung una, basic. Kumbaga, parang first stage, no? Yan. Pangalawa, yung nasa sipon sa ulo na tinatawag, na medyo may masakit na sa ulo mo. Yun yun. At yung pangatlo ay yung sipon sa dibdib, na nangangailangan na ng medyo mabigat na hydrotherapy. So, dito muna tayo sa una, yung sa lalamunan. Pag nagsimula ng mangati yung lalamunan natin, manakit, so kailangan natin yung tinatawag na gargle, no? Warm salt gargle. Ayan. Ititimplahin nyo yung asin, 1/2 na kutsara. Yun, 1/2 na tablespoon ng asin. Ihalo nyo sa isang basong tubig na mainit. Tapos haluin ninyo hanggang sa matunaw. Malalaman nyo rin kung anong asin yung ginagamit ninyo. Kasi pag hindi natunaw, peking asin yun. Iwasan nyo yun. Ang dapat ay yung sea salt, no? Ayan. And then, magagargle kayo. Siyempre, bantayan nyo yung init na, yung hindi naman mapaso yung lalamunan ninyo. Kailangan yung mainit na kaya ng lalamunan ninyo. Yan, hayaan ninyo yun siyang maglinis dyan. No? Huwag nyong iinumin, igagargle nyo lang. No? Tapos i-throw out nyo. Ganon. At ang pang-anim ay ang maglagay tayo ng pagka-gargle natin sa gabi, before tayo matulog, maglalagay kayo ng heating compress na tinatawag, no? Yung nandito yung instruction. Pero sasabihin ko na rin sa inyo in case na hindi pa kayo nakabili nitong libro na to. Yung panyo, babasahin nyo sa gripo, sa tap water, tapos pigain ninyo, and then ilalagay dito sa leeg, iikot yan. Tapos meron kayong pranela or yung tinatawag na tuwalyang mahaba, no? Yan. Itatakip nyo naman doon. Tapos kayo nang bahala kung paano nyo i-fasten na hindi siya papasukin ng hangin dito at dito, at saka kailangan talagang mainitan. Alam nyo, ang ibig sabihin, ang tawag dito, principle nun is, syempre malamig yung panyo at yung katawan natin mainit. Pag nagsanib yan, yun, siya yung papatay doon sa nasa leg natin na mga bacteria and viruses. So, kailangan yon. Gagawin mo yon bago ka matulog para habang magdamag ay nakalagay yan sa iyo. Kinabukasan, tuyo na yung panyo. At yun, mapapansin ninyo, hindi kayo uubuhin, yung sipon nyo, hindi kayo magra-runny nose. At ginagawa ko rin to pagka yung tinatawag na may tonsillitis yung bata.
At saka, di ba pag may tonsillitis yung bata, mataas ang lagnat niya, nilalagyan ko yun. Kaya yung temperature ng lagnat niya, although medyo mataas, pero hindi siya nagkukumbulsyon. O, di ba? Magandang gawin din yun. So, yun ang dapat natin gawin, no? At ang sumunod naman, kapag dumating na sa, yun nga, yung nasa head na, yung ating sipon at masakit na ulo natin, may konting ubo na, dapat nang mag-hydrotherapy ng hot foot bath, no? Ayan. Sa susunod, ipapakita namin yung demo ng hot foot bath. Pero dito, for the meantime, nandito yun. Kumbaga, ang paa ninyo, ibababad ninyo sa mainit na tubig na kailangan yung temperature niya ay kaya yung init, no? Ito yung ating, tawag dito, thermometer. Manual thermometer, ayan. Dito sa siko, no? I-check ninyo yan. Pag kaya ng siko nyo, kaya ng katawan natin yon. And then, merong malamig dito sa ulo. Every time na magagamit tayo ng mainit, no, na tubig, kailangan laging protektahan ng ulo. Lalagyan ng malamig or pang-compress na malamig. Yan. Kapag ka naman, makakatulong din yung steam bath na tinatawag, yung takure na merong tawag dito karton na para siyang imbudo, yan, ganyan. Tapos, isisinghutin nyo yung steam na lumalabas doon sa takure. Mas maganda kung may asin, no? Medyo ingatan nyo lang. Mamaya masunog ang mukha nyo, wag nyo ilapit doon sa doon sa lumalabas na usok. Medyo, lang, ang pinakamaganda niyan, magpayong kayo. No? Yan, tas yung yung pagkukumot, usok. Okay lang, kumot. Kumot pwede din. Yan, nakaganyan. Para mag-concentrate, mahalanghap nyo yung init ng steam. Ayan, nakakatulong din yan sa ilong, sa lalamunan, at sa overall ng katawan nyo. Tapos, kapag yung sipon bumaba na sa dibdib, unfortunately, nagawa nyo na yung basic at saka yung pangalawa, tapos talagang lumala pa talaga kayo. It's because kulang ang ating nutrients, no? Kasi disease, ibig sabihin, accumulation of toxins, baka na-expose kayo masyado sa toxins, and depletion of nutrition. Yun ang ibig sabihin ng disease. Ibig sabihin ng depletion, kulang sa nutrition. So, kailangan talaga kumain tayo, no? At ng raw, hindi yung luto. Kasi yung luto, everything na maluto, wala na yung nutrients. Tama. Ngayon, ang gagawin natin yung fomentation. Yung may mainit sa dibdib, sa likod. Yan, may rubbing din yun ng cold. So, magkakaroon din tayo ng demo nun para mapakita natin sa ating audience kung paano ang hydrotherapy na makakatulong sa kanila na kahit hindi sila uminom ng gamot, tubig lang, makakagaling na sa kanila. Ngayon, halimbawa, talagang wala na talaga lahat na ginawa mo at may ganun ka pa rin, doon na papasok ang ating mga health professionals, yung mga doctor. Kasi magkakaroon na kayo ng laboratory test niyan, i-check kung anong problema sa inyo. So yun ang pinakamaganda. Pero ginawa ko ito, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ako dumaan sa paghihiting compress. Kasi doon pa lang, pahinga pa lang, nabigyan ng gamot yung aking pagkain, yung ng pagkain ng ating katawan, at nagpahinga ako at uminom ako tubig. Kinabukasan, 24 hours lang. Magaling na. Wala na, magaling na, para ako nagdahilan. At dinagdagan ko pa yon, nagpaaraw ako. Yan, makakatulong kasi ang sunlight, medicine din ang sunlight. Okay, so thank you Ate Bot. So magdadagdag din ako doon kay Ate Bot. Ang ganda ng sinabi niya. Actually, ito rin ay based sa personal experience ko po. Nung si Alex po ay nag 7 years old, sabi daw nila, pag nag 7 na, medyo hindi na magkakasakit. Diba? Kasi na-overcome nila yung stages ng pag fully develop. Nung si Alex po ay nagkaroon siya ng medyo malubhang ubo, so tayo kasi mga magulang, minsan hindi tayo nagre-rely sa ating natural things.
o diretso tayo agad sa clinic o sa ospital. Pero doon ko nalaman na actually nagpapasalamat ako kay Kuya Sam kasi yung probiotics na tinuro niya, hanggang ngayon po ginagawa ko pa rin. So, nang nagpa-check up kami, hindi siya gumaling tibot ng 1 week kahit nag-antibiotic siya. So, sabi ng doktor na ma'am, masyadong mataas ang resistensya ng anak niyo sa gamot, kailangan taasan pa. So, doon ako nagdalawang isip. Sabi ko, ay, sige po, ang ginawa ko po, hindi ko na po siya binalik doon sa clinic. Ang ginawa ko po, gumawa po ako ng probiotics. And then, simula po noon, nagkakaubo si Alex, naalala ko, lagi po kami nagpapausok. Naglalagay kami ng kumot. Since bata kasi, pag baby pa, mga 2 or 3 years old, hindi sila naaaliw. Ang ginagawa ko, pagbukas sa takore, oh my ganyan, ay, look, there is a spider, there is an elephant. Hanap din naman siya, para lang siya. Pero dalawa kami nagpapausok, para naramdaman niya na nafe-feel ko. Tapos may mga game pa kami, o paramihan nga tayo ng pawis, anak. Kung sino mas marami, yun ang panalo. So, mula ng bata si Alex, talagang natural thing na yung ginagamit ko. So, simula ng 7 years old, hanggang ngayon, 15 years old siya, hindi na po siya nagtitake ng antibiotic. So, lagi pong yun nga, pausok, tama si ate, gargle. Tapos ngayon si Alex, kusa na siya nag-gargle sa umaga, ate Bot, kasi may siya, allergic rhinitis. At nakakatulong din po yung gargle na may warm water at may salt para po maibsan, na nare-release po yung mga, kasi po na-accumulate po yung mga phlegm kapag may allergy po. So, nakakatulong yun sa kanya at nakaka-relieve. So, ako naman, awa ng Panginoon, hanggang ngayon, yun nga, pag malala ang sipon, gumagawa po ako ng probiotics. So, later po siguro, i-discuss ni Ate Bot kung paano gumawa ng probiotics, which is very natural and very helpful po sa ating kalusugan. Kasi po, sabi nga ni Ate Bot, yan ay mga panandalian lamang na mga gamot. Kaya nga sa ospital, hindi nyo po ba napapansin? Bakit kailangan sa ospital lights off? Kasi kailangan natutulog at nagpapahinga ang katawan. Kasi pag kayo nasa bahay, pag nagtitake na kayo ng gamot, hindi rin naman kayo natutulog ng maaga. Hindi rin kayo kumakain ng mga masustansyang pagkain. Ganun pa rin. So, ang tagal ng healing. Pero sa ospital, di ba, kapag sa sanitarium, anong mga pagkain? Puro mga fruit and vegetables. So, meron pang soya milk. Ang sarap na pagkain. Tapos, patutulugin kayo ng 8 hours kasi nga, yun ang sistema ng katawan. Kailangan niyang ma-cure kasi during that time, from 10 p.m. hanggang sa 4 or 6, at least 6 to 8 hours na pagpapahinga, dun po nagkakaroon ng repair. Ang problema, very workaholic nga, sabi ni Ate Bot, hindi natin nabibigyan ng pansin ng ating katawan ay isa po itong templo ng Panginoon. Sabi nga ni Ate Bot, once na nating sinira o nagkasakit tayo, ito pala ay isang kasalanan. So, dapat ingatan natin. Okay? So, punta po tayo sa... Sige, Ate Bot. May dagdag lang ako. Kasi, ganun din yung... Every time na, halimbawa, ang bata ay toddler na, no? Pwede niyo siyang ng hydrotherapy. Kasi based on my experience, yung aking apo at saka yung bunso ko, si Yuel, ay ginagawa ko pag may nagkasakit sila, madalas naman sa kanila sipon, ubo, di ba? Or flu. Ang ginagawa ko, hot foot bath. Ang ginagawa ko, sasama ako sa kanila, yung paa ko rin nandoon din. Ayun, para hindi sila matatakot. Tapos naglalaro-laro kayo dyan. Diba may mga laruan na nagfo-float dun sa water. So yun, pwede yun, makakatulong yun para yung mga bata, ma-appreciate nila. Kaya nung nagawa ko sa kanila first time yon, the second time na mag-aya ako sa kanila, okay na sa kanila. Tapos, pagka masama na ang pakiramdam nila sa ibang panahon naman, gumaling na sila, tapos dadating na naman na medyo nauuso yung mga ganong sakit, sasabihin nila, sila mismo sasabihin nila, Mama, hot foot bath. Di ba? Ganyan. Sila na yung magsasabi kasi naramdaman nila na naguminhawa sila sa ganong pamamaraan. At ang maganda noon, sila mismong pumipili kung ano yung dapat gawin sa kanila dahil nakikipag-cooperate sila sa katawan nila. Ganun naman talaga dapat tayo, mga kaibigan. Mag-cooperate tayo sa ating katawan kasi ang katawan natin ang talagang mismong doktor natin. Siyang may kakayanang mag-combat dyan sa mga sakit. Alam niyo, ma-appreciate natin ang Panginoon kasi siya talaga yung gumawa sa atin. So, built-in na talaga yung mga pamamaraan na yan. Alam ng Panginoon na may mga bagay na nasa labas o kaya naman yung violation natin, makakakos ng sakit sa atin. Pero binigyan niya tayo ng pamamaraan para gumaling tayo at least guminhawa, maging happy tayo.
Amen. Okay. So, thank you, Ate Bot. So, punta po tayo sa next question natin. I-discuss po at ipi-play po ni Ate Bot ang kanila pong video. Ang ating pong sunod na tanong is yung rheumatoid arthritis with autoimmune disease. So, alam naman po natin na may mga tao talaga na minsan ay may ganitong karamdaman. Hanggang sa ngayon, actually, it's still unknown kung saan ito nanggaling. Hindi talaga nila matukoy. Sabi daw nila, pwedeng hereditary, pwede naman daw, yun nga, namamana, pero sabi daw sa stress. Kasi actually, yung anak ko ng maliit pa, Ate Bot, meron din ganito. Nagulat ako kasi nung baby pa siya, parang may poknat siya dito, Ate Bot. So parang nahihiya siya nun, kaya may bang siya. Later on, nakita ko meron din siya ulit sa likod. So medyo naging conscious ako, tapos nakita ko yung apo mo. Ko parang medyo hawig pag hinawakan mo, sobrang parang soft ba? Ano ba yun? Parang kakaiba. Yun ang re-resolve, yun nga, may autoimmune disease. Then, nang sinerge ko siya, wala naman sa lahi namin. So, sabi ko, baka stress ang anak ko. Ikinakausap ko siya, anak, bakit ka naman stress? Maliit pa siya nung parang 6 years old. Pero later on, pinagpanalangin ko na wala naman. So, tinubuan na yung kanyang, dati yung dito, parang 3 yun, Ate Bot, tinubuan dito, tsaka sa likod. So, ngayon, yun ang i-discuss ni Ate Bot, since alam naman po natin na si Brother Sam ay may ganitong uri ng kondisyon at ano ang ating dapat gawin. Kung sakaling meron tayong makitang ganitong kapatid, pwede tayong makatulong. So, Ate Bot, ating i-discuss ito ngayon. Kasi yung husband ko nga, nagkaroon siya ng rheumatoid arthritis, autoimmune disease. Pwede namang rheumatoid lang, di ba? Kaya lang, mukhang nasa lahi nila dahil yung kapatid niya, yun nga, natulog na, nagkaroon naman siya ng lupus. Yun, autoimmune disease din yun. At ngayon, talagang nauuso siya. Di ba dati yung cancer, parang pangmayaman lang. Oo, pangmayaman lang. Isa sa 10 or 100, mga ganyan. Pero ngayon, ang ratio na, 1:1 na yata. Parang sipon na lang din ang cancer, di ba, no? Pero mas madali siyang gamutin yung cancer kaysa sa autoimmune disease. Dahil ang autoimmune disease, nasa pangalan niya, yung immune natin, yung immunity natin, nagkakaroon ng problema, no? Imbis na siya yung gagamot sa atin, siya yung nagkukos ng sakit sa atin. So, yun po yung autoimmune disease. At, sabi nga ng mga doctors natin, tayo lahat ay may mga cells, cancer cells na ganyan, or autoimmune na cells. Ang triggering factor is yung lifestyle natin, no? Yun yung, kung halimbawa, naging pabaya tayo sa ating pagtulog, or masyado tayong, yung pagkain natin, hindi natin naaayos, yun, natitrigger yung mga cells na yun, nabubuhay sila, na magbilang sakit natin, no? Sa panahon ngayon, napansin ko rin, Sister Ye, dahil ang nasa age na tayo ng technology, no? Nito lang yan lalong tumindi ang mga ganitong sakit nung lahat halos, pati mga kabataan, ay mga cellphone na. 'Di ba? May mga gadgets na sila. Kasi nawawala na sila ng panahon matulog ng tamang panahon ng tulog. 'Di ba? Kasi mas na sila na magpuyat dahil yung mga kaibigan gising pa. 'Di ba? Hindi man nila kasama, pero kasama nila dun sa gadget nila. Usap sila, mga ganon. Sa tuloy, nawawala yung tinatawag na healthy lifestyle, no? Hindi na na-appreciate. Tapos, minsan, nung time na masyadong yung anak kong isa, biro mo pati pagkain niya, ayaw niyang kumain sa oras. Bakit? Kasi busy pa siya doon, di ba? So, buti na lang sa tulong ng Panginoon, naayos naman yun. Kaya dapat, tulungan natin yung mga kabataan natin. Pati nga minsan yung mga matatanda, alam mo yun, matitigas ang ulo. Sasabihin mo, kakain na. Ay, ayaw pa kasi nanonood ng TikTok o naman sa Facebook, ang saya-saya na, tawa ng tawa, mga ganon. Pero hindi niya na-realize na nasisira niya yung system ng katawan niya dahil nga sa pagkain. 'Di ba, no? So, ganon.
Meron pa daw yung sinasabi ni Lisa, yung mukbang. Alam mo Oo yung nga, mukbang uso na yung yun? mukbang. Na kakain, papakita lang na kumakain siya. Kawawa kaya yung taong kumakain, ano? Oo. Minsan nakapanood ako noon eh, grabe talaga. Sabi ko, kawawa naman to. Pinahirapan ng sarili niya. Kasi magkakasakit talaga siya noon. Although, hindi niya, sabi ng iba, inaano yan, Binavomit din. o Nasuka. binabamit nila. Eh, mali system din yun ng katawan natin. Yung ginagawa natin yun. Parang pinupush natin yung katawan natin sa bagay na hindi niya dapat gawin. 'Di ba? So, masisira yung system natin. So, kaya parang napakauso ngayon ng autoimmune disease dahil nga sa mga lifestyle natin ngayon. 'Di ba? So, ngayon, ang isa sa magandang gamot sa autoimmune disease ay ang hydrotherapy. So, meron po tayong video na binidyo ko habang tinitreat ko yung husband ko ng hydrotherapy. Ito naman ang pinakulong mga dahon. May oregano, may pandan, may sambong. Nilagyan ko pa ng thyme na herbs. Ayan. Upang maganda. May asin din yan. Upang maganda ang epekto nito sa pagbababad. Ito po ang bathtub. Collapsible bathtub. May takip siya para ang init ay mapapanatili. At ito, lalagyan nyo na yan ng tubig bago nyo lalagyan ng heater upang hindi magasto sa gas. Ayan, ito ang magandang klase ng heater. Hindi nakakabutas ng plastic at protektado. Tsaka po mabilis siyang uminit. Ayan. So may kasamang thermometer. Ito ang hydrotherapy, ang steam bath. Merong ice pack sa ulo at 30 minutes na ibababad siya. May naka-close itong bathtub upang manatili ang temperature. Ang gagawin ninyo bago nyo ilagay ang pasyente sa loob ay i-check ninyo ng siko ninyo ang tubig. Kapag kaya ng siko ang init, ay kaya rin ng buong katawan. Ayan. At from time to time, aalisin yung takip sa may bandang ulo upang painumin siya ng tubig. And then, after ng 30 minutes na pagbababad, diretso na siya sa CR, magbabanlaw ng cold upang i-close yung pores. Pero saglit lang yun, mga 3 buhos, at magpupunas agad ng tuyo, matutulog, magbibihis, ayan, and then diretso matutulog. Sarap ang tulog niya pagdaka. Ayan, after. Ayan. Masarap ang tulog nito kasi yung dugo ay nagsisirculate. Yan. Tinutulungan ng dugo na mag-circulate ng tamang pag-circulate. Walang mawawala yung mga bara-bara. Yan. Ito ay dapat ginagawa with supervision. Yung kanyang baga ay dapat nakababad, buong katawan nakababad. Yan. Maliban sa ulo. Ayan. So, yan po ang ating hydrotherapy para sa mga iba't ibang klaseng karamdaman. Ang kanya pong case ay RA, autoimmune disease. Nakakawala ito ng pain, nakakawala ng inflammation. Ayan. Maganda rin to sa mga
may hypertension, sa mga napagod, masyado, fatigue, ayan. May ubo, may sipon, trangkaso, maganda ito. Okay, inom ng tubig ulit. Hydrotherapy. Ayan po, nakalubog kanyang katawan sa tubig. Kaya medyo green dahil meron tayong hinalo ng mga dahon, nilagang dahon. Iba't ibang klase ng fruit trees or mga herbs. Ayan, kahit hindi kompleto, basta merong dahon ang importante. Makakatulong kasi yan sa paghupa ng mga inflammation at kung may mga pain sa tuhod, sa kamay, sa dibdib, sa lahat ng katawan, makakabawas ito ng pain. Dahil nga ang dugo ay tinutulungang mag-circulate. Yan. Tinutulungan din ang katawan na mag-heal itself. Yan ang hydrotherapy. So, maganda po, no, mga kaibigan. At kung wala naman po kayong bathtub, ay pwede naman kayong bumili yung collapsible para kung maliit man ang bahay ninyo, magkakaroon pa rin kayo kasi maitatabi nyo yun eh. At saka kung mura lang siya sa sa Lazada or Shopee, ganyan. And then, kung wala naman, hot foot bath is okay na rin. At saka yung fomentation. Pinagsasabay ko yan, fomentation and hot foot bath. Yan, kasi nakakatulong talaga siya. Nakakaganda na ng skin. Oo. Mas maganda pa skin ng asawa ko sa akin. Ayan. So, yun ang ating hydrotherapy ng steam bath ang tawag doon na nakalubog sa tubig. Okay, so thank you Ate Bot. So ngayon po ay wala na po tayong enough time. So before po tayo mag-end, so nagpapasalamat po ako muli sa inyo pong pagsama po sa amin ngayong hapon. So wag mo nating kalimutan na tayo po ay laging mag-ingat sa ating kalusugan. So binigyan po tayo ng ating Panginoon ng tubig na kung saan ay free nating magamit upang malunasan po yung mga basic na nating nararamdaman sa ating tahanan. At the same time, medyo umiwas po tayo sa mga synthetic drugs kasi alam po natin na ating katawan, lalong ating kidney, ay maapektuhan naman po in the long run. So before we end po, si Ate Bot ay magbibigay po ng wrap up sa ating pong topic na diniscuss ngayong hapon. Oo. Yun ang Panginoon ay napakabuti sa atin kasi ever since na gawin itong mundo, may tubig na, no? Ibinigay niya sa atin ang tubig para sa ating kasiyahan, panglinis, inumin natin, pang-replenish sa atin, at panggamot, no? Sa ating mga karamdaman. At ibinigay din niya ng Panginoon sa atin bilang simbolo ng kanyang kaligtasan sa mga tao, no? Kaya yun din ang ating pamamaraan para maipakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, di ba? At ngayon, ang hydrotherapy, nakakatulong yan sa ating tamang pagdaloy ng dugo natin. At halimbawa, may mga karamdaman tayo na hindi natin alam sa mga ugat-ugat natin, sa ating mga laman-laman, ang hydrotherapy, siya yung parang transport, no, ng ating dugo para makarating doon ang dugo natin at malunasan yung karamdaman na nandoon sa ating mga iba't ibang lugar ng ating katawan, no? So yun ang maganda sa ating hydrotherapy at madali din lang siyang gawin, 'di ba? At readily available, 'di ba? At yun nga, ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng katalinuhan
para magawa ang mga bagay na ito dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, nais niya tayong maging malusog. Amen. Okay, thank you Ate Bot. Ano, babasa ka ba na ating mga viewers oo nga ngayon? Yes, paki-greet naman po. Ayan. Sige. Ating kasama ngayon si Ate Ruth. Hi Ate Ruth. Thank you sa iyong panonood. Ganon din si Kyle Daniel de los Reyes. Thank you Kyle. Ang ating nurse, no? Amen. Ayan. At si Ate Fria. Thank you Ate Fria. Si Marjorie Landino. Ano bang ano nito? Ang buo? Wala, hindi ko makita. Si Marjorie. Thank you Marjorie. Sabi niya, may tanong siya dito, ano po ba dapat gawin sa mga anak na addict na sa games? Ayan. Ay nako, meron po tayong gagawin dyan mga kapatid. At ayun ay tinatry ko rin. Kailangan din po talaga natin ng new start, no? Sa ating pag-combat sa mga addict sa mga games, no? At yun, yung salita ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay powerful. So, maiano po natin siya. Maganda po yan, mag-worship po kayo sa umaga, sa gabi. Walang sermon pag-worship. Kasi hindi na nila magugustuhan mag-worship. Mag-aral lang po kayo ng salita ng Diyos at bahala na ang Panginoon, no? Na mangusap sa kanila. At least narinig nila. Yan. Si Jocelyn Ardiente, thank you so much. At saka si Brother Jerry Corpus. Ayan po ang ating iba pang mga kaibigan. Si Brother, ano yun? Strikeland. Yes, early 7, Strikeland. Ayan. Thank you rin sa iyong panonood at sa lahat ng ating mga kapatiran. Okay, so thank you Ate Bo. So before po tayo mag-end, ako po ay babati kay Patrick Gonzales. Salamat sa laging pagsuporta sa aming programa at kami ay naniniwala isang araw makakasama ka namin dito kaya magpabinyag ka na. Yan ang laging sabi ng asawa ko. Okay, so may mga manonood po kasi tayo na hindi Adventist pero nakikita po nila ang liwanag po sa ating mga programa. Kaya i-share nyo po ito. Mag-a-add lang po ako ng konti. I know that it's already time na doon po sa mga anak nyo pong addict sa gadgets, actually, kailangan talaga silang kausapin ng masinsinan, pero wag sermonan. Iparealize sa kanila ano ba yung mga negative effects na pwedeng maidulot sa kanilang paglaki at sa kanilang mental health. At the same time, ipag-pray natin sila, magsama tayo sa pag-worship. Yun nga, huwag tayo mag-sermon during worship. Yung isi-sermon natin, ipanalangin natin sila. Kailangan po ng mga kabataan ngayon medyo konting haplos, konting pagmamahal. Kakaiba na po kasi sila, glass generation, kaya madali rin silang mabasag. Kaya ingatan natin sila. Tapos dalhin lagi natin sila sa church, ipamulat natin sa kanila na sila po ay part ng gawain ng paglago ng ating iglesia. And then, they will feel that they belong. Kasi minsan, doon sila nakita ng belongingness sa kanilang paglalaro. Baka naman wala na rin kayong time sa inyong mga anak. Tama. So isip-isip din, date din pag may time. Ako, anak ko, dinidate ko yun eh. Kaya nung nakaraan, di ko nakausap yung asawa ni Monka, sorry, magdi-date muna kami ng anak ko, pasensya na. Yan, kailangan natin ng quality time. Kasi sila po ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon.